Sa loob ng 6 na buwan ng kanyang panunungkulan bilang lider ng bansa, marami ng pagbabago ang naisagawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ika nga, change has come. Maliban sa mga polisiya at proyektong kanya nang nasimulan, gaano nga rin ba kahalaga na mapaigting ng Pilipinas ang relasyon nito sa iba pang mga bansa sa mundo? Ang problema sa Pilipinas, matagal na tayong tumitake off, nakaposisyon, patakbo. At hanggang ngayon, hindi talaga nag-lift. There is no lift to bring it to the air of just even a comfortable life or a peaceful life for everybody. Mula September hanggang December 2016, nasa 11 bansa na ang nabisita ng Pangulo. Kabilang na dito ang mga bansang miyembro ng ASEAN, ang Lao People's Democratic Republic, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Cambodia at Singapore. Maging ang mga karatig bansa sa Asia, ang China at ang Japan. Kanya ring binisita ang iba pang bansa sa mundo tulad ng Peru at New Zealand. Sa foreign trips na ito ng Pangulo, saan nga ba niya nais dalhin ang Pilipinas sa mapa ng mundo? The Philippines will pursue an independent foreign policy. Ang anunsyong ito ng Pangulo ay umani ng iba't ibang reaksyon at interpretasyon at naging trending topic pa sa social media at naging laman ng mga balita. Ang independent foreign policy na nakasaad sa ating konstitusyon ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon natin ng balancing foreign relations at pagpapatibay sa ating karapatan na magdesisyon at ipagtanggol ang sarili na hindi umaasa sa ibang mga bansa. In our country, it is the president who takes care of the foreign policy. And you can be very sure that this power given to me by the Constitution will be used only to promote the best interest of the Republic of the Philippines. Ang pinakamaganda ay may convergence, no? O nagtutugma ang ating mga interest with the other countries. In that situation, may convergence ang interest, i-maximize natin, no? Yung partnership na yon para sa mutual benefit, no, na magkabilang bansa. Isa sa malinaw na batayan dito ay ang pagbubukas ng oportunidad ng pakikipag-alyansa sa iba pang mga bansa gaya ng China. Sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa China, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang kahalagahan at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Kung babalikan ang kasaysayan, taong 1970 pa nagsimula ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Pero sa paglipas ng panahon ay tila nabalot ng kontrobersiya ang relasyong ito. Ang namuong iringan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea ang nagsilbing hadlang sa relasyon ng Pilipinas at China. Pinaninindigan ng China ang kanilang historical territorial claim na tinatawag na Nine Dash Line. Maliban sa Pilipinas at China, may 6 pang mga bansa ang may kanya-kanyang claims sa pinag-aagawang teritoryo. Kabilang dito ang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Singapore. At ang isyong ito ay umabot pa nga sa United Nations Arbitral Tribunal na nagsilbing international court. Well, isa yun sa mga core issues, no? Kung bakit tayo nagsampa ng kaso dito sa Arbitral Tribunal laban sa China. Dahil sa naging territorial dispute, nagkaroon ng malaking lamat ang pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na't malayo-layo na ang pinagsamahan ng dalawang bansa. Sa katunayan, kung titingnan ng mga numero, mahigit 20,000 Chinese ang naninirahan sa Pilipinas noong taong 2010. Habang halos 30,000 Pilipino naman ang naninirahan at nagtatrabaho sa bansang China. Bagay na lalong mas nagpahirap sa lumalalang problema ng agawan ng teritoryo.
Pero ang direktang apektado ng isyong ito ay ang mga mangingisdang Pilipino. Isa sa kanila ay si Jeffrey Elad. Halos 2 dekada nang nangingisda mula sa Barangay Salvador, Masinloc, Zambales. Sa katunayan, mula pa sa edad na 17 ay natuto na siyang mangisda. Isang normal na gawain sa kanilang lugar dahil ito na rin ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan doon. Ayon kay Jeffrey, malaking bahagi sa kanilang hanap buhay ay ang mga nahuhuling isda mula sa mayamang karagatan ng pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China, ang Scarborough Shoal. Una talaga akong pumunta dyan sa Scarborough, talagang masayang-masaya ako na nakarating ako dyan dahil talagang wala kaming pag-alinlangan na kinakatakutan dahil kahit anong araw na nangingisda kami, malayang-malaya kami. At saka magandang kita talaga namin nung una kaming nakarating sa Scarborough kasi walang gumagambala sa amin eh. Ngunit ang mapayapa at masaganang pangingisda ng mga mamamayan ng Barangay Salvador ay tila nabulabog ng dahil sa iringan ng dalawang bansa. This is China Coast Guard performing law enforcement duty here. You should leave here immediately. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyan na ngang pinagbawalan ng China ang pagpapapasok doon ng mga mangingisdang Pilipino. Bagay na matinding idinaing ng mga umaasa sa yaman ng Scarborough, gaya na lamang ni Jeffrey. Ang habol namin sa Scarborough, makapal talagang isda, hindi katulad po talaga dito sa atin sa tabi lang. Doon po talaga sa Scarborough, sa loob ng kalahating araw, talagang kaya na namin kumuha ng mga libu-libong isda, piraso. Sa loob ng kalahating araw lang. Pero kung dito, mahirapan pa kami sa 100 piraso dito sa tabi. Kaya malaking epekto talaga sa amin. Kung dito ang pagbabasyan at saka doon, malaking kawalan talaga sa amin. Maliban sa malaking kabawasan sa kita, malaki rin ang iniwang trauma sa mangingisda sa napabalitang panghaharas sa kanila ng Chinese Coast Guards. July 4, 2016, naglabas na ng desisyon ang UN Arbitral Tribunal na pumapabor sa exclusive sovereign rights ng Pilipinas. Ibinasura rin ng tribunal ang 9-line historical claim ng China. Dahil sa kawalan ng legal basis at ang kawalan ng kanilang kooperasyon habang dinidinig ang kaso. Subalit ang desisyon na inaakalang tutuldok sa iringan ng dalawang bansa ay hindi kinilala at tinanggap ng China. 非常准确地描述了中方的立场，因为我们确实是不承认，从一开始就不承认、不接受，所以呢，也不会跟这个所谓的非法的仲裁庭，发生任何可能产生法律上意义的司法程序上的关系，我们也不会接受，他提供的所谓的任何的，不管是什么样的材料。 Kami talaga naman ang kauna-unahang hinarap sa Scarborough, yung bangka na sinasakyan ko. Baril talagang pinanghahara sa amin, hindi. Yung iba tubig lang, pero sa amin talagang dikita nang nakatutok sa amin ng mga baril. Mga motorboat dito sa ganyan ba, parang ganyan. Diyan talaga mismo sila nakadikit. Bawo nakatutok sa amin, halos napakaraming baril. Siyempre, meron din kaming naramdamang takot. Talagang tumakbo kami na, naghanap kami ng mga kapwa din namin mga isda. Pumalapit kami doon para magsama-sama kami. Pero wala din kami nagawa. Dahil sa kami, ganitong bangka lang. Ang China, siyempre, mga malalaking barko ng pinangahara sa amin. Nang maupo si Pangulong Duterte bilang leader ng bansa, malinaw sa mamamayang Pilipino ang kanyang pagsuporta sa panunumbalik ng magandang relasyon ng Pilipinas at ng China. Kaya inabangan hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng buong mundo ang paghaharap ni na Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. In my state visit to China, signaled a turning point in our shared history and showed that both countries are fully capable of working together for mutual beneficial cooperation, even as we remain committed to settle disputes peacefully in full adherence
of international law. Upang maiwasang mauwi sa karahasan ang nasabing issue, napagkasunduan ng dalawang bansa na pagbutihin ang relasyon at pagtutulungan sa pagitan ng kani-kanilang Coast Guards. Alinsunod na rin sa prinsipyo ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na bigyang pagpapahalaga ang kaligtasan ng mga mamamayan at ang pangangalaga sa kalikasan. To maintain stability, we also concluded an agreement between our Coast Guards for general cooperation to minimize incidents at sea. Ang nakita ko kasi, sa pamahalaan, dapat talaga makipag-usap dun sa mga merong may conflict, no? At yun isang magandang hakbangin sapagkat maiiwasan natin yung pamaring combat activities sapagkat dapat ganun yung Coast Guard tsaka yung Coast Guard ng ibang bansa na nag-uusap para ma-channel dun sa mga pwedeng pagtulungan sa environment tsaka sa safety ng karagatan. Wala pa mang nailabas na mga partikular na impormasyon ukol sa mga napag-usapan ng dalawang lider sa issue ng territorial dispute, tila naramdaman na ng ilang mangingisdang Pilipino ang pagbabago. Mula nung hinarsa ko, hindi pa ako nakarating, hindi na ako bumalik pa doon eh. Pero ang pagkakalam ko lang dahil yung isa, barkada ko, dati ko pa ding tao dito sa akin yun, hindi lang talaga makapasok sa loob, pero makakalapit ka na nakakapanisid ka ng maayos. Pero yun talagang mismong dating nakakapasok kami sa loob ng Scarborough, hindi na talaga. Yung mga corals na nakalitaw na yan, may ganyan din kasi sa Scarborough, lumulutang yung mga corals. Doon lang kami sa kabila, hindi kami makapasok dito sa loob. Yung observation natin, yung observation din naman ng lahat katulad ng pronouncement ng Pangulo, yung mga mangingisda na dating hindi nakakapunta sa Bao de Masinloc na sinasaway ng China Coast Guard ay nakabalik na. Siguro meron lang mga hindi pa sumusubok o meron mga times na hindi sila napapayagan. Pero base dun sa pag-monitor namin, nakapangisda naman freely yung mga fishermen. Yung iba, of course, they opt inside, they opt to fish inside, yung iba sa labas. At magandang palatandaan yun na nag-improve yung relations. We acknowledge the need to address disputes through peaceful means in accordance with international law. We also agreed to continue discussions on confidence-building measures, including a bilateral consultation mechanisms to discuss immediate issues of concern in South China Sea. Sa kasalukuyan, pumayag man ang China na makapasok sila sa Scarborough Shoal gamit ang maliliit na bangka. Hiling pa rin ni Jeffrey at ng mga mangingisda ng Masinloc na dumating ang panahon kung saan mas malayang makapangingisda ang mga Pilipino sa loob ng pinag-aagawang teritoryo. Gamit ang malalaki nilang bangka upang makahuli ng mas maraming isda para sa mas malaking kita at mas maginhawang paghahanap buhay. Isang kahilingang posible lamang na makamit kung patuloy na iiral ang diplomasya at komunikasyon ng Pilipinas at China. Naging malaman rin ang naging pagbisita ni Pangulong Duterte sa Japan. Maliban sa usapin ng patuloy na pagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa, seguridad at paglaban sa terorismo ang naging sentro ng pakikipag-usap ni Pangulong Duterte kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Kabilang dito ang pagsisiguro at pagpapabuti sa maritime safety and security ng Pilipinas at Japan. Ipinaabot din ni Pangulong Duterte ang kanyang pasasalamat sa mga kontribusyon at suporta ng Japan sa usapin ng maritime capabilities ng Pilipinas, partikular sa issue ng human resource development, capacity building assistance at pag-agapay sa Philippine Coast Guard. Nilagdaan na rin ng Japanese Official Development Assistance o ODA ang soft loans ng Japan para sa large-scale patrol vessels na aagapay sa seguridad ng Pilipinas. Dalawa sa mga ito ay dumating na sa bansa nitong Disyembre. Kasama rin dito ang progreso sa mga probisyon sa nakabinbin pang 8 patrol vessels.
magagamit natin itong mga barkong pinagkaloob ng Japan para mapangangailangan natin yung marine environment, hindi lamang para sa present generation, kundi sa mga susunod na henerasyon. And then of course, sa pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. Kasi dahil white-to-white ship na, o ibig sabihin puting barko, ang ginagamit sa pagpapatrol at pagpapanatili ng integridad ng teritoryo. I sought and received Japan's support and commitment to take an active role in the relevant meeting. This visit has been a defining moment in the solid and strategic partnership between the Philippines and Japan. Today, we have taken steps to ensure that our ties remain vibrant and will gain greater strength in the years to come. Mahalaga para sa isang bansa gaya ng Pilipinas na mai-promote ang peace and security hindi lamang sa ating rehiyon, kundi sa buong mundo. Dahil kung matatag at payapa ang external environment, ay magpapatuloy ang paglago ng ating ekonomiya. My message to APEC will be clear. The Philippines is open for business. We will do everything to make sure that business, particularly MSMEs, will thrive and flourish, small and medium. Ang mensaheng ito ang ipinarating ni Pangulong Duterte sa kanyang paglahok sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na ginanap sa Peru nito lamang Nobyembre. Ayon sa Pangulo, ang ekonomiya ng bansa ay nasa runway pa lang hanggang sa ngayon. Kaya naman mahalagang maitaguyod ang relasyong pang-ekonomiya sa mga bansang miyembro ng APEC dahil marami sa kanila ay pangunahing suki ng ating kalakalan. Sa katunayan, noong 2015, umabot sa halos 107 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng pakikipagkalakalan natin sa mga bansang kabilang sa APEC. Nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Duterte na makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Sa kanilang pagpupulong, napag-usapan ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Russia, lalo na sa kalakalan. Noong 2015, umabot sa 421 milyong dolyar ang halaga ng pakikipagkalakalan natin sa Russia. Pero dahil sa gumagandang relasyon ng Pilipinas at Russia, nagiging mas bukas na rin sila sa pakikipagtransaksyon sa mga Pilipino. Ayon kay Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kobayev, maging ang ilang kumpanyang Ruso ay nagpahayag na ng pagnanais na makipagnegosyo sa mga Pilipino. At sa larangan ng turismo, mas nahihikayat na rin daw sa ngayon ang mga Ruso na bumisita sa Pilipinas. And Russia is ready to become a new reliable friend and partner of the Philippines. We are not talking about alliance. We are talking about friendship and partnership. Muli ring nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Duterte na makipagdialogo kay Chinese President Xi Jinping upang pag-usapan ang mga Memoranda of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa nang bumisita ang Pangulo sa China noong Oktubre. My talks have resulted in public financing agreements and a private business deals valued at $24 billion in soft loans we have agreed from other banks. These agreements covering various fields of economic activities are expected to generate 2 million jobs for the Filipinos in the next 5 years. Your government will continue to work very hard to ensure that these agreements bear concrete results that will better the lives of our people. Ang mga soft loans kasi, ito yung mga loans na either
either end or mahaba yung terms para mabayaran mo sila o kaya mababa yung interest rate. Kaya siya nagiging soft loan eh. Ito, magiging available din to sa ating mga negosyante. Pagka pumasok siya doon sa preferred area na pag-i-set natin ng dalawang gobyerno, pwedeng makinabang yung ating mga negosyante sa pag-invest niya dun sa mga project, magagamit niya itong mga soft loans na tinatawag. Kabilang sa mga nilagdaan ay ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Ministry of Commerce ng China para sa bilateral trade, investment, and economic cooperation. Isa sa mga napakagandang agreement dyan ay yung tinatawag nating JCETC o yung Joint Committee on Economic and Trade Cooperation. Ang napagkasunduan natin, simple lang. Ang daming mga agreement, tuloy-tuloy yung mga yan. Ang daming mga business arrangements, tuloy-tuloy yung mga yan. Pero tayo, biglang gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng China, sabi natin, let's focus on 5 tangible projects na talagang makikita ng mga tao na may nakuha silang pakinabang sa biyahe ni Presidente. Unang-una, sabi natin, isang airport. Pangalawa, isang seaport. Pangatlo, sabi natin, maglagay din tayo ng isang railway system. Pang-apat, sabi natin, expressway. Tapos pang-lima, isang malaking industrial zone. So, very infrastructure related. Pero yun yung makita natin na talagang may tangible impact sa mga Pilipino. Kabilang din sa napagkasunduan ay ang pagtutulungan ng mga lokal na kumpanya ng Pilipinas at China. Katunayan, pinagkalooban din ng China ang Pilipinas ng 24 na bilyong dolyar na halaga ng loans. 15 bilyong dolyar para sa mga company-to-company deals sa pagitan ng mga kumpanyang Pilipino at Chino. At 9 bilyong dolyar naman mula sa mga credit facilities na maaaring gamitin sa pagpapagawa ng mga bagong infrastruktura tulad ng hydropower plant at railways. Ayon na rin sa mga datos, ang bansang China ang ikalawa sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Halos 18 bilyong dolyar ang halaga ng pakikipagkalakalan natin sa China noong nakaraang taon. Pero mas mataas pa rin ang halaga ng ating ini-import mula sa kanila kumpara sa halaga ng ating ini-export, kung saan lugi tayo ng mahigit 5 bilyong dolyar. Dalawang function kasi yun eh. Ibig sabihin, siguro mas marami yung mga produkto niya na kailangan natin kaysa dun sa mas naibebenta natin sa kanya. Halimbawa na lang, dito sa atin, nandito yung mga electronics industries natin. Baka mamaya ang ini-import natin ay mga critical na mga inputs para sa ating mga electronics industry. So, ganun nga yung isang kaso dito sa China. Ang mga ini-import natin sa kanya, dahil si China kasi malawak din yung kanyang industrial base, may mga kinukuha tayong mga bagay sa kanya na kailangan naman natin sa ating mga ine-export. And conversely, marami din tayong ine-export sa China na ginagamit niya dun sa kanyang manufacturing, sa kanyang assembly para inilalabas na namin niya ng China. Electronic products ang paunahing produktong ini-export ng Pilipinas. At ang Semiconductor and Electronic Industries in the Philippines Foundation Incorporated o SEIPI, ang pinakamalaking organisasyon ng mga kumpanyang gumagawa ng mga electronic parts sa bansa. Ang ating sitwasyon ngayon, marami tayong inaangkat na mga materyales. So, para mapabuti natin ang sitwasyon at hindi tayo masyadong gumasto ng mga dolyare sa pag-aangkat, dapat mapalakas natin ang ating local supply chain. And isa yan sa mga pangunahin na initiatives ng SEIPI for 2017 ay mag-cooperate tayo, mag-coordinate tayo with DTI para palakasin ang ating mga small and medium enterprises para magkaroon sila ng pagkakataon at kakayahan na mag-supply sa ating mga electronics companies. An investment corporation and the agreement. Pero sa mga bagong kasunduan sa China, nilalayon na kung hindi man mabalanse ay mabawasan ang deficit sa kalakalan sa China. Oh, definitely, no. Pero sabihin ko lang, hindi lang yan doon nakafocus yung pagbaba ng deficit doon sa ating relationships to China. Ang pinaka-base mo dyan, yung tinatawag nating industrial program ng Pilipinas. Meron tayong tinatawag na Manufacturing Resurgence Program. Kasi kahit na may relasyon ka sa China, kung wala ka namang pinuproduce ng mga bagay na para ma-export sa kanya, wala din.
So that's one. Pangalawa, yung mga Chinese investors pupunta rin dito para mag-invest para tutulong silang mag-manufacture ng mga products dito na dadalhin din sa China at pangalawa, dadalhin sa ASEAN tapos dadalhin din sa mga ibang bansa. Ay, magandang effect yan kasi yung electronics industry kasi natin dito ay mostly manufacturing, no? Kaya nga nag-i-import tayo ng materials at ine-export natin as finished products or sub-assemblies. So, yung Manufacturing Resurgence Program ng DTI ay talagang katangi-tangi makakatulong sa ating industry. Sa katunayan, kasama rin sa napagkasunduan ang muli nating pag-e-export ng saging at pinya sa China. Isinusulong rin ang kooperasyon sa turismo sa pamamagitan ng pagbubukas ng flights mula at patungong China sa ibang bahagi ng bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao. Isa pa palang component nun, yung dun sa tourism. Kasi di ba ilang bang mga turistang lumalabas sa China every year? Let's say ba 100 million. Makuha mo lang kapranggot nun, pupunta dito sa Pilipinas, ang laking bagay nun. Tsaka matataas din ang daily expenditure ng mga Chinese tourists. So kung sila yung pupunta rito, tataas na yung dun sa ating tinatawag na sa trade balance natin, tataas yung ating exports of tourism-related services, tapos tataas din yung sa manufacturing natin because investments in the manufacturing sector. So tingin ko mapapababa natin yung deficit na yan. Pagkatapos makadalo ng Pangulo sa APEC Summit, ay nakipagpulong din siya sa Foreign Minister ng New Zealand na si Murray McCully sa kaniyang stopover doon, pabalik ng Pilipinas. Kabilang ang New Zealand sa mga bansang miyembro ng APEC na nakikipagkalakalan sa Pilipinas. Sa ngayon ay nag-i-import ang New Zealand ng saging at pinya at mga baterya ng kotse mula sa Pilipinas. Tinatangkilik rin nila ang mga business process outsourcing services dito sa bansa. Pero nagpaabot na rin ang New Zealand ng suporta sa programa ng National Dairy Authority sa Cagayan de Oro sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga baka at pagbabahagi ng kanilang mga kasanayan sa dairy technology. Ang APEC Summit ay ang ikalawang pagkakataong dumalo ang Pangulo sa mga pagtitipon ng mga lider ng iba't ibang bansa. Noong Setyembre, unang lumipad ang Pangulo patungong Laos para lumahok sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ang ASEAN ay binubuo ng mga kalapit bansa ng Pilipinas sa rehiyon ng Asya. Kabilang dito ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam. Mahalaga ang relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa ASEAN dahil nakikipagkalakalan tayo sa lahat ng bansang miyembro nito. Noong 2015, umabot sa halos 27 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng pakikipagkalakalan sa mga bansa sa ASEAN. Sa pagdalo ng Pangulo sa summit, formal na niyang tinanggap ang paghawak ng Pilipinas ng chairmanship ng ASEAN sa susunod na taon. We should act together in concert to ensure that economic gains we made so far will advance at full speed so that ASEAN can confidently play its rightful role as a global player, contributing to the economic growth and prosperity. Yung chairmanship ng ASEAN, on a rotation basis yan, magandang opportunity yan para ilagay ng Pangulong Duterte ang Philippines, front and center ng ASEAN in terms of mga programs and projects ng ASEAN. Tayo ang mangunguna by next year. Matapos dumalo sa ASEAN Summit, nagtungo naman ang Pangulo sa Indonesia. Sa pakikipagpulong ng Pangulo kay President Joko Widodo, napagkasunduan ang higit pang pagpapatibay sa magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Nangako rin silang magtutulungan sa mga industriya ng aquatic resources at shipbuilding. Sunod namang pumunta ang Pangulo sa Vietnam para makipagpulong kay Vietnamese State President Tran Dai Quang.
Dito hinikayat ng Pangulo ang mga negosyanteng Vietnamese na mag-invest sa Pilipinas at mas palakasin ang pag-import ng mga produkto mula sa Pilipinas para sa mas balanseng kalakalan. Bumisita rin ang Pangulo sa Malaysia at nakipagpulong kay Malaysian Prime Minister Najib Razak. Sa kanyang pagbisita, hinikayat niya ang mga negosyanteng Malaysian na mag-invest sa Pilipinas. Interesado naman ang mga Malaysian investors sa joint venture sa agribusiness industry, partikular sa palm oil at natural rubber. Malaking bagay sa pagkakaroon ng matagumpay na economic cooperation sa ibang bansa na ang mismong Pangulo ang masigasig na nagsusulong nito. Maganda nga yan kasi ang Pangulo talaga, siya yung #1 na salesman natin ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit saan yan pumunta, yung interest na focus dito sa bansa natin. Yung interest ng mga negosyante nila, ng mga investors nila, ng mga mamimili nila, ng mga importers nila, na focus sa Pilipinas. Nakatanggap din ng imbitasyon si Pangulong Duterte mula kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sa kanyang state visit sa Japan, napagkasunduan ng dalawang lider na ipagpatuloy ang pagpapanatili ng magandang relasyong pang-ekonomiya ng kanilang mga bansa. Economic cooperation remains a linchpin between our dynamic relations. As I sought greater partnership to create an enabling environment for both our businesses to thrive, I encourage private businesses in Japan to invest in the Philippines. Among the deals signed between the businesses were the investments in manufacturing and agriculture that will generate considerable number of jobs. Japan is well placed to remain as the Philippines' top trading partner. Ang Japan ang ating pangunahing katuwang sa kalakalan. Sa katunayan, umabot sa halos 19 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng pakikipagkalakalan sa Japan. Ang maganda rito, di hamak na mas malaki ang halaga ng ating ine-export sa kanila kumpara sa ating mga ini-import. Yung January to August natin datos, yung mga inflow of investments natin, I think nasa 71% tayo ang growth natin ng FDI January to August versus the same period of last year. Etong January to November, talking just about the Board of Investments, nasa 35% ang increase natin over the same period last year. November alone, nasa 98% ang growth natin. And a lot of this interest, a lot of these investments are coming from the countries na binisita ni Presidente. You know, whenever you go out, you spend money of the people. And so you must have a good reason to spend the money of the people. Isa lang ang habol talaga natin sa lahat ng mga investments na to. Sa lahat ng mga lakad ng Pangulo, isa lang ang habol natin, trabaho. Ang gusto natin, dito natin magawa yung mga produkto na ginagamit natin saka ini-export natin. That at the end of the day, it's not really about the investments that came in. It is about the jobs which were created in the Philippines. Yun ang habol natin. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kalakalan ng Pilipinas at ating mga trading partners, maaaring unti-unting maramdaman ang pag-angat ng ekonomiya na hinahangad ng Pangulo. Pag-unlad na dama sa buong bayan. Pag-unlad na lahat tayo makikinabang. Pag-unlad na magiging dahilan upang hindi na kailanganin pang mangibang bansa ng ating mga kababayan. Kasi minsan dito, suntok sa buwan yung trabaho para matulungan ko rin yung mga pamilya ko. Walang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito, bakasyon ka na lang. Hindi na Siyempre, mahirap din. Siyempre, malayo ka, hindi mo magagabayan yung mga bata.
Kaya yung minsan, siyempre, nakapag-isip ka rin na, na mag-stay na lang din dito sa Pilipinas. Maghihintay-hintay lang kayo ng... Bigyan mo lang ako kunting panahon. Paayusin ko lang ang ekonomiya. At ang may opportunity for you to work here. Kahirapan. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sanhi kung bakit milyong mga Pilipino ang naglalakas loob na maghanap buhay sa ibang bansa. Hirap sa paghahanap ng trabaho, mababang sweldo na hindi sumasapat sa pang-araw-araw na gastusin. Ilan lamang ito sa mga karaniwang dahilan kung bakit nagdedesisyon ang mga Pilipino ng mga ibang bayan. Mga Pilipinong pinipiling lumayo, kapalit ang tsansa ng isang maginhawang buhay para sa kanilang pamilya. Isa rito ay ang pintor na si Nestor Francisco. 16 na taon nang nagtatrabaho sa Bahrain si Nestor at isang beses sa 2 taon lamang nakakauwi para makapiling ang pamilya. Hindi man itinatanggi ni Nestor na mas mahirap mawalay sa kanyang asawa at lumaki ang 2 anak na hindi niya nasusubaybayan. Malaki naman daw ang naitutulong ng pagiging isang OFW upang makatapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak at magkaroon ng sariling bahay. Itinanim ko sa utak ko, tsaka sinabi ko kay AJ na ayusin ko yung mga padala niya para makapag-provide ako ng sarili naming bahay. Kasi napakahirap makisama. Naakala kasi ng mga kapatid ng papa niya sa amin na porke may abroad ka, mayaman ka. Yun ang pananaw nila na hindi nila iniisip na pinaghihirapan din yun. Iniling ko na sana, sabi ko maayos yung magiging trabaho mo doon para makapatapos tayo. Ayun, binigay nga ni Lord. Kapatapos din ako kay Kuya. Para kay AJ, ang panganay na anak ni Nestor, hindi matutumbasan ng anumang uri ng tsokolate ang presensya ng kanyang ama na minsan lamang niya makasama. Siyempre, hindi nawala yung pag-care namin sa isa't isa kahit na malayo, ganyan. Tapos kapag kami mga nakuha ng award sa school, hindi siya nakakalimot na bumati kahit na sa chat lang, ganyan. Pagka umaalis ulit, ando na naman yung pain kasi lalo na to, mapapas boy. Pag nakita na yung eroplanong palipad na, sasabihin ko lang sa kanya na mamaya lalaglagan tayo ni Papa ng tusino kasi ulam mo kakain ka. Di niya alam, yung biyanan ko, pumupunta na ng tindahan para bumili ng tusino, sasabihin sa kanya na may linaglag na yung papa niya ng tusino para kumain lang siya. Ang mga kwentong ito ng katatagan at kabayanihan ng ating overseas Filipino workers ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbisita ng Pangulo sa iba't ibang bansa. Nais niyang maramdaman ng mga manggagawang Pilipino ang kanyang malasakit at suporta saan mang dako ng mundo sila naroroon. Hindi niya nalilimutan na personal na lapitan at kumustahin ang tinuturing ng mga bagong bayani. Sa kaniyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Vientiane, Laos nitong Setyembre, kanyang ibinahagi ang layunin ng kanyang administrasyon na labanan ang krimen at korupsyon sa Pilipinas. As I have promised you, there will be a clean government and it will be clean. And whether in or out of the country, I assure you, pag-uwi ninyo, iba na ang sistema doon. And I would like to assure you that as a returning Filipino citizen, you will be accorded with the respect and dignity of a Filipino worker. Siniguro din ng Pangulo ang pagbabagong makakamit ng bansa sa oras na bumalik ang mga ito sa Pilipinas. Ang mensaheng ito ay kanya namang ipinarating sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa Hanoi, Vietnam. I'm telling everybody, every meeting sa cabinet, sinasabi ko talaga, nandiyan sila. Do not, this will be a clean government.
And let us give the Filipino a respite of the agony and suffering. Kaya kayo, you guys, when you go home, there will be changes. I will not there will be no more harassments in the immigration and customs. I will not allow that. I will not allow that. Hinarap din ng Pangulong Duterte ang Filipino community sa kanyang pagbisita sa China. Dito hiningi ng Pangulo ang kooperasyon ng bawat isa para makamit ang pag-unlad ng bansa. Our foreign relations to the inclusive growth and sustainable development of our country so that working abroad becomes an option and no longer a need for our people. With this, I seek your continued support and cooperation as we strive to introduce fresh initiatives and more endeavors that will create meaningful changes in ourselves, our families, our communities. Sa pagharap naman ng Pangulo sa mga Pilipino sa Tokyo, Japan noong Oktubre, isang bagong pangako ang kanyang binitiwan. Balang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito, bakasyon ka na lang. Hindi na Importante para sa mga Pilipinong naninirahan at nagtatrabaho sa ibang bansa ang mga pangakong ito ng Pangulo. Higit sa lahat ay ang kanyang presensya doon. Ayon kay Department of Foreign Affairs spokesperson Charles Jose, mahalaga na maramdaman ng mga Pilipinong nasa ibang bansa na hindi nalalayo sa kanila ang pamahalaan ng Pilipinas. Alam natin, among OFWs, no, very popular si President Duterte. Almost lahat ng OFWs voted for him during the last election. So isang paraan ito para sa pagpapakita ng appreciation, no, sa suporta na binigay ng ating overseas Filipino workers sa pagkakahalal kay President Duterte. Umaasa si Nestor na ang mga pangako at plano ng bagong administrasyon ay totoong makakamit. Sana nga yung matupad yung sinasabi niya na walang endo at yung age limit ng trabahador sa mga bawat pabrika. Sakali makakapagtrabaho pa rin dito, yun lang ang hinihiling ko sa kanya. Siyempre natutuwa ako kasi minsan lang silang mabigyan ng atensyon kasi nga nasa ibang bansa sila, wala sila dito sa bansa natin. So mas natutuwa ako kasi mas nabibigyan sila ng importansya at pagpapahalaga ng presidente natin. Mula pa sa kampanya ni Pangulong Duterte sa pagka-presidente, nananatili sa kanyang mga hangarin na pag-aanin ang bigat na pinapasan ng bawat OFW. Upang bigyang pansin ang pangangailangan ng mga OFWs, binuksan noong Agosto ang One-Stop Shop Service Center sa loob ng POEA building. Ito ay para makabawas sa pagod at gastos sa pamasahe ng mga OFWs sa tuwing may kailangan silang ayusin na mga papeles. Malaki rin ang improvements sa seguridad ng mga airports, lalo na ang Ninoy Aquino International Airport o NAIA, na kung saan nawala ang laglag bala scam na isa sa mga kinatatakutan ng mga OFWs sa kanilang pag-uwi sa bansa. Inanunsyo rin ng Manila International Airport Authority na hindi na kailangang bayaran ng mga OFWs ang terminal fee na nagkakahalaga ng 550 pesos sa kanilang pagbili ng ticket abroad. Ilan lamang ito sa mga ginagawa ng pamahalaan para tulungan at bigyan ng karampatang pansin ang mga hinaing ng mga OFWs. Maraming mga OFWs ang mataas ang ekspektasyon sa bagong administrasyon. Kaya naman sa bawat pagbisita ng Pangulo sa mga Pilipinong naninilbihan sa ibang bansa, ipinaaabot ng Pangulong Duterte ang isang pangako ng mas maginhawang buhay sa ating sariling bansa at tunay na tahanan. Kung mabibigyan niya lahat ng trabaho talaga yung mga nanggaling ng ibang bansa, yun, siguro, baka mag-stay na rin ako dito.
Ay, kung mayroon bang magandang opportunity dito sa Pilipinas, mas gugustuhin ko dito kasi magkakasama kami. Ang kailangan ko kay President Duterte na mas bigyan niya pa ng importansya yung mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mas maraming oportunidad, mas maraming trabaho para sa mga OFW para hindi na sila umalis ng bansa. Para ito lang sila, para kasama rin na yung mga pamilya nila. Ang kanilang katatagan at pakikipagsapalaran para sa bayan. Ang kanilang pagsusumikap na mapaunlad hindi lamang ang sarili, kundi ang buong bansa. At ang kanilang pagsasakripisyo para sa pamilya. Ilan sa mga katangian ng ating mga kababayan na bitbit ng Pangulo sa bawat bansang kanyang binibisita. Mga katangiang kaniyang ipinagmamalaki sa buong mundo. Mga katangiang kaniyang pinanghahawakan upang tuparin ang mga pangakong binitiwan. At sa pagkakaisa at suporta ng bawat mamamayang Pilipino, hindi malayo na makamit ang mga pagbabagong inaasam. Mabawasan ang deficit sa kalakalan sa China. Oh, definitely, no. Pero sabihin ko lang, hindi lang yan doon nakafocus yung pagbaba ng deficit doon sa ating relationships to China. Ang pinaka-base mo dyan, yung tinatawag nating industrial program ng Pilipinas. Meron tayong tinatawag ngayon na manufacturing resurgence program. Kasi kahit na may relasyon ka sa China, kung wala ka namang pinuproduce ng mga bagay na para ma-export sa kanya, wala din. So that's one. Pangalawa, yung mga Chinese investors pupunta rin dito para mag-invest para sila tutulong silang mag-manufacture ng mga products dito na dadalhin din sa China at pangalawa, dadalhin sa ASEAN tapos dadalhin din sa mga ibang bansa. Ay, magandang effect yan kasi yung electronics industry kasi natin dito ay mostly manufacturing, no? Kaya nga nag-i-import tayo ng materials at ine-export natin as finished products or sub-assemblies. So, yung Manufacturing Resurgence Program ng DTI ay talagang katangi-tangi makakatulong sa ating industry. Sa katunayan, kasama rin sa napagkasunduan ang muli nating pag-i-export ng saging at pinya sa China. Isinusulong rin ang kooperasyon sa turismo sa pamamagitan ng pagbubukas ng flights mula at patungong China sa ibang bahagi ng bansa, partikular na sa Visayas at Mindanao. Isa pa palang component nun, yung dun sa tourism. Kasi di ba ilang bang mga turistang lumalabas sa China every year? Let's say ba 100 million. Makuha mo lang kapranggot nun, pupunta dito sa Pilipinas, ang laking bagay nun. Tsaka matataas din ang daily expenditure ng mga Chinese tourists. So kung sila yung pupunta rito, tataas na yung dun sa ating tinatawag na sa trade balance natin, tataas yung ating exports of tourism-related services, tapos tataas din yung sa manufacturing natin because investments in the manufacturing sector. So tingin ko mapapababa natin yung deficit na yan. Pagkatapos makadalo ng Pangulo sa APEC Summit, ay nakipagpulong din siya sa Foreign Minister ng New Zealand na si Murray McCully sa kaniyang stopover doon, pabalik ng Pilipinas. Kabilang ang New Zealand sa mga bansang miyembro ng APEC na nakikipagkalakalan sa Pilipinas. Sa ngayon ay nag-i-import ang New Zealand ng saging at pinya at mga baterya ng kotse mula sa Pilipinas. Tinatangkilik rin nila ang mga business process outsourcing services dito sa bansa.
Pero nagpaabot na rin ang New Zealand ng suporta sa programa ng National Dairy Authority sa Cagayan de Oro sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga baka at pagbabahagi ng kanilang mga kasanayan sa dairy technology. Ang APEC Summit ay ang ikalawang pagkakataong dumalo ang Pangulo sa mga pagtitipon ng mga lider ng iba't ibang bansa. Noong Setyembre, unang lumipad ang Pangulo patungong Laos para lumahok sa Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit. Ang ASEAN ay binubuo ng mga kalapit bansa ng Pilipinas sa rehiyon ng Asya. Kabilang dito ang Brunei Darussalam, Cambodia, Indonesia, Lao PDR, Myanmar, Malaysia, Singapore, Thailand at Vietnam. Mahalaga ang relasyong pang-ekonomiya ng Pilipinas sa ASEAN dahil nakikipagkalakalan tayo sa lahat ng bansang miyembro nito. Noong 2015, umabot sa halos 27 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng pakikipagkalakalan sa mga bansa sa ASEAN. Sa pagdalo ng Pangulo sa summit, formal na niyang tinanggap ang paghawak ng Pilipinas ng chairmanship ng ASEAN sa susunod na taon. We should act together in concert to ensure that economic gains we made so far will advance at full speed so that ASEAN can confidently play its rightful role as a global player, contributing to the economic growth and prosperity. Yung chairmanship ng ASEAN, on a rotation basis yan, magandang opportunity yan para ilagay ng Pangulong Duterte ang Philippines, front and center ng ASEAN in terms of mga programs and projects ng ASEAN. Tayo ang mangunguna by next year. Matapos dumalo sa ASEAN Summit, nagtungo naman ang Pangulo sa Indonesia. Sa pakikipagpulong ng Pangulo kay President Joko Widodo, napagkasunduan ang higit pang pagpapatibay sa magandang relasyon ng Pilipinas at Indonesia. Nangako rin silang magtutulungan sa mga industriya ng aquatic resources at shipbuilding. Sunod namang pumunta ang Pangulo sa Vietnam para makipagpulong kay Vietnamese State President Tran Dai Quang. Dito hinikayat ng Pangulo ang mga negosyanteng Vietnamese na mag-invest sa Pilipinas at mas palakasin ang pag-import ng mga produkto mula sa Pilipinas para sa mas balanseng kalakalan. Bumisita rin ang Pangulo sa Malaysia at nakipagpulong kay Malaysian Prime Minister Najib Razak. Sa kanyang pagbisita, hinikayat niya ang mga negosyanteng Malaysian na mag-invest sa Pilipinas. Interesado naman ang mga Malaysian investors sa joint venture sa agribusiness industry, partikular sa palm oil at natural rubber. Malaking bagay sa pagkakaroon ng matagumpay na economic cooperation sa ibang bansa na ang mismong Pangulo ang masigasig na nagsusulong nito. Maganda nga yan kasi ang Pangulo talaga, siya yung #1 na salesman natin ng Pilipinas. Ibig sabihin, kahit saan yan pumunta, yung interest na focus dito sa bansa natin. Yung interest ng mga negosyante nila, ng mga investors nila, ng mga mamimili nila, ng mga importers nila, na focus sa Pilipinas. Nakatanggap din ng imbitasyon si Pangulong Duterte mula kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Sa kanyang state visit sa Japan, napagkasunduan ng dalawang lider na ipagpatuloy ang pagpapanatili ng magandang relasyong pang-ekonomiya ng kanilang mga bansa. Economic cooperation remains a linchpin between our dynamic relations. As I sought greater partnership to create an enabling environment for both our businesses to thrive, I encourage private businesses in Japan to invest in the Philippines. Among the deals signed between the businesses were the investments in manufacturing and agriculture that will generate considerable number of jobs. Japan is well placed to remain as the Philippines' top trading partner. Ang Japan ang ating paunahing katuwang sa kalakalan. Sa katunayan, umabot sa halos 19 bilyong dolyar
ang kabuuang halaga ng pakikipagkalakalan sa Japan. Ang maganda rito, di hamak na mas malaki ang halaga ng ating ine-export sa kanila kumpara sa ating mga ini-import. Yung January to August natin datos, yung mga inflow of investments natin, I think nasa 71% tayo ang growth natin ng FDI January to August versus the same period of last year. Etong January to November, talking just about the Board of Investments, nasa 35%. 非常准确地描述了中方的立场，因为我们确实是不承认，从一开始就不承认、不接受，所以呢，也不会跟这个所谓的非法的仲裁庭，发生任何可能产生法律上意义的司法程序上的关系，我们也不会接受。他提供的所谓的任何的，不管是什么样的材料。Kami talaga naman ang kaunaunahang hinar sa Scarborough, yung bangka na sinasakyan ko. Baril talagang pinanghahara sa amin, hindi yung iba tubig lang, pero sa amin talagang dikitan ng nakatutok sa amin ng mga baril. Mga motorboat dito sa ganyan ba, parang ganyan. Diyan talaga mismo sila nakadikit. Nakatutok sa amin, halos napakaraming baril. Siyempre, meron din kaming naramdamang takot. Talagang tumakbo kami na, naghanap kami ng mga kapwa din namin mga isda. Pumalapit kami doon para magsama-sama kami. Pero wala din kami nagawa. Dahil sa kami, ganitong bangka lang. Ang China, siyempre, mga malalaking barko ng pinanghahara sa amin. Nang maupo si Pangulong Duterte bilang leader ng bansa, malinaw sa mamamayang Pilipino ang kanyang pagsuporta sa panunumbalik ng magandang relasyon ng Pilipinas at ng China. Kaya inabangan hindi lamang ng mga Pilipino, kundi ng buong mundo ang paghaharap ni na Pangulong Duterte at Chinese President Xi Jinping. In my state visit to China, signaled a turning point in our shared history and showed that both countries are fully capable of working together for mutual beneficial cooperation, even as we remain committed to settle disputes peacefully in full adherence of international law. Upang maiwasang mauwi sa karahasan ang nasabing issue, napagkasunduan ng dalawang bansa na pagbutihin ang relasyon at pagtutulungan sa pagitan ng kani-kanilang Coast Guards. Alinsunod na rin sa prinsipyo ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS na bigyang pagpapahalaga ang kaligtasan ng mga mamamayan at ang pangangalaga sa kalikasan. To maintain stability, we also concluded an agreement between our Coast Guards for general cooperation to minimize incidents at sea. Ang nakita ko kasi, sa pamahalaan, dapat talaga makipag-usap doon sa mga merong may conflict, no? At yun isang magandang hakbangin sapagkat maiiwasan natin yung pamaring combat activities sapagkat dapat ganun yung Coast Guard tsaka yung Coast Guard ng ibang bansa na nag-uusap para ma-channel doon sa mga pwedeng pagtulungan sa environment tsaka sa safety ng karagatan. Wala pa mang nailabas na mga partikular na impormasyon ukol sa mga napag-usapan ng dalawang lider sa issue ng territorial dispute, tila naramdaman na ng ilang mangingisdang Pilipino ang pagbabago. Mula nung hinarsa ko, hindi pa ako nakarating, hindi na ako bumalik pa doon eh. Pero ang pagkakalam ko lang dahil yung isa, barkada ko, dati ko pa ding tao dito sa akin yun, hindi lang talaga makapasok sa loob, pero makakalapit ka na nakakapanisid ka ng maayos. Pero yun talagang mismong dating nakakapasok kami sa loob ng Scarborough, hindi na talaga. Yung mga corals na nakalitaw na yan, may ganyan din kasi sa Scarborough eh, lumulutang yung mga corals. Doon lang kami sa kabila, hindi kami makapasok dito sa loob. Yung observation natin, yung observation din naman ng lahat katulad ng pronouncement ng Pangulo, yung mga mangingisda na dating hindi nakakapunta sa Bao de Masinloc na sinasaway ng China Coast Guard ay nakabalik na. Siguro meron lang mga hindi pa sumusubok o meron mga times na hindi sila napapayagan. Pero base dun sa pag-monitor namin, nakapangisda naman freely yung mga fishermen. Yung iba, of course, they opt inside, they opt to fish inside, yung iba sa labas. At
magandang palatandaan yun na nag-improve yung relations. We acknowledge the need to address disputes through peaceful means in accordance with international law. We also agreed to continue discussions on confidence-building measures, including a bilateral consultation mechanisms to discuss immediate issues of concern in South China Sea. Sa kasalukuyan, pumayag man ang China na makapasok sila sa Scarborough Shoal gamit ang maliliit na bangka. Hiling pa rin ni Jeffrey at ng mga mangingisda ng Masinloc na dumating ang panahon kung saan mas malayang makapangingisda ang mga Pilipino sa loob ng pinag-aagawang teritoryo. Gamit ang malalaki nilang bangka upang makahuli ng mas maraming isda para sa mas malaking kita at mas maginhawang paghahanap buhay. Isang kahilingang posible lamang na makamit kung patuloy na iiral ang diplomasya at komunikasyon ng Pilipinas at China. Naging malaman rin ang naging pagbisita ni Pangulong Duterte sa Japan. Maliban sa usapin ng patuloy na pagpapalakas sa relasyon ng dalawang bansa, seguridad at paglaban sa terorismo ang naging sentro ng pakikipag-usap ni Pangulong Duterte kay Japanese Prime Minister Shinzo Abe. Kabilang dito ang pagsisiguro at pagpapabuti sa maritime safety and security ng Pilipinas at Japan. Ipinaabot din ni Pangulong Duterte ang kanyang pasasalamat sa mga kontribusyon at suporta ng Japan sa usapin ng maritime capabilities ng Pilipinas, partikular sa issue ng human resource development, capacity building assistance at pag-agapay sa Philippine Coast Guard. Nilagdaan na rin ng Japanese Official Development Assistance o ODA ang soft loans ng Japan para sa large-scale patrol vessels na aagapay sa seguridad ng Pilipinas. Dalawa sa mga ito ay dumating na sa bansa nitong Disyembre. Kasama rin dito ang progreso sa mga probisyon sa nakabinbin pang 8 patrol vessels. Magagamit natin itong mga barkong pinagkaloob ng Japan para mapangangailangan natin yung marine environment, hindi lamang para sa present generation, kundi sa mga susunod na henerasyon. And then of course, sa pagpapatrolya sa ating mga teritoryo. Kasi dahil white-to-white ship na, o ibig sabihin puting barko, ang ginagamit sa pagpapatrol at pagpapanatili ng integridad ng teritoryo. I sought and received Japan's support and commitment to take an active role in the relevant meeting. This visit has been a defining moment in the solid and strategic partnership between the Philippines and Japan. Today, we have taken steps to ensure that our ties remain vibrant and will gain greater strength in the years to come. Mahalaga para sa isang bansa gaya ng Pilipinas na mai-promote ang peace and security hindi lamang sa ating rehiyon, kundi sa buong mundo. Dahil kung matatag at payapa ang external environment, ay magpapatuloy ang paglago ng ating ekonomiya. Sa loob ng 6 na buwan ng kanyang panunungkulan bilang lider ng bansa, marami ng pagbabago ang naisagawa ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ika nga, change has come. Maliban sa mga polisiya at proyektong kanya nang nasimulan, gaano nga rin ba kahalaga na mapaigting ng Pilipinas ang relasyon nito sa iba pang mga bansa sa mundo? Ang problema sa Pilipinas, matagal na tayong tumitake off, nakaposisyon, patakbo. At hanggang ngayon, hindi talaga nag-lift. There is no lift to bring it to the air of just even a comfortable life or a peaceful life for everybody. Mula September hanggang December 2016, nasa 11 bansa na ang nabisita ng Pangulo. Kabilang na dito ang mga bansang miyembro ng ASEAN, ang Lao People's Democratic Republic, Vietnam, Malaysia, Brunei Darussalam, Indonesia, Cambodia at Singapore. Maging ang mga karatig bansa sa Asia,
ang China at ang Japan. Kanya ring binisita ang iba pang bansa sa mundo tulad ng Peru at New Zealand. Sa foreign trips na ito ng Pangulo, saan nga ba niya nais dalhin ang Pilipinas sa mapa ng mundo? The Philippines will pursue an independent foreign policy. Ang anunsyong ito ng Pangulo ay umani ng iba't ibang reaksyon at interpretasyon at naging trending topic pa sa social media at naging laman ng mga balita. Ang independent foreign policy na nakasaad sa ating konstitusyon ay nangangahulugan lamang ng pagkakaroon natin ng balanseng foreign relations at pagpapatibay sa ating karapatan na magdesisyon at ipagtanggol ang sarili na hindi umaasa sa ibang mga bansa. In our country, it is the President who takes care of the foreign policy. And you can be very sure that this power given to me by the Constitution will be used only to promote the best interest of the Republic of the Philippines. Ang pinakamaganda ay may convergence, no? O nagtutugma ang ating mga interest with the other countries. In that situation, may convergence ang interest, i-maximize natin, no? Yung partnership na yon para sa mutual benefit, no, na magkabilang bansa. Isa sa malinaw na batayan dito ay ang pagbubukas ng oportunidad ng pakikipag-alyansa sa iba pang mga bansa gaya ng China. Sa pagbisita ni Pangulong Duterte sa China, muling pinagtibay ng dalawang bansa ang kahalagahan at pagpapanatili ng kapayapaan sa rehiyon. Kung babalikan ang kasaysayan, taong 1970 pa nagsimula ang diplomatic relations sa pagitan ng dalawang bansa. Pero sa paglipas ng panahon ay tila nabalot ng kontrobersiya ang relasyong ito. Ang namuong iringan sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea ang nagsilbing hadlang sa relasyon ng Pilipinas at China. Pinaninindigan ng China ang kanilang historical territorial claim na tinatawag na Nine Dash Line. Maliban sa Pilipinas at China, may 6 pang mga bansa ang may kanya-kanyang claims sa pinag-aagawang teritoryo. Kabilang dito ang Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Taiwan, Vietnam at Singapore. At ang isyong ito ay umabot pa nga sa United Nations Arbitral Tribunal na nagsilbing international court. Well, isa yun sa mga core issues, no? Kung bakit tayo nagsampa ng kaso dito sa Arbitral Tribunal laban sa China. Dahil sa naging territorial dispute, nagkaroon ng malaking lamat ang pagkakaibigan sa pagitan ng Pilipinas at China, lalo na't malayo-layo na ang pinagsamahan ng dalawang bansa. Sa katunayan, kung titingnan ng mga numero, mahigit 20,000 Chinese ang naninirahan sa Pilipinas noong taong 2010. Habang halos 30,000 Pilipino naman ang naninirahan at nagtatrabaho sa bansang China. Bagay na lalong mas nagpahirap sa lumalalang problema na agawan ng teritoryo. Pero ang direktang apektado ng isyong ito ay ang mga mangingisdang Pilipino. Isa sa kanila ay si Jeffrey Elad. Halos 2 dekada nang nangingisda mula sa Barangay Salvador, Masinloc, Zambales. Sa katunayan, mula pa sa edad na 17 ay natuto na siyang mangisda. Isang normal na gawain sa kanilang lugar dahil ito na rin ang pangunahing ikinabubuhay ng mga mamamayan doon. Ayon kay Jeffrey, malaking bahagi sa kanilang hanap buhay ay ang mga nahuhuling isda mula sa mayamang karagatan ng pinag-aagawang teritoryo ng Pilipinas at China, ang Scarborough Shoal. Una talaga akong pumunta dyan sa Scarborough, talagang masayang-masaya ako na nakarating ako dyan dahil talagang wala kaming pag-alinlangan na kinakatakutan dahil kahit anong araw na nangingisda kami, malayang-malaya kami. At saka
maganda ang kita talaga namin nung una kaming nakarating sa Scarborough kasi walang gumagambala sa amin eh. Ngunit ang mapayapa at masaganang pangingisda ng mga mamamayan ng Barangay Salvador ay tila nabulabog ng dahil sa iringan ng dalawang bansa. This is China Coast Guard performing law enforcement duty here. You should leave here immediately. Dahil sa pangyayaring ito, tuluyan na ngang pinagbawalan ng China ang pagpapapasok doon ng mga mangingisdang Pilipino. Bagay na matinding idinaing ng mga umaasa sa yaman ng Scarborough, gaya na lamang ni Jeffrey. Ang habol namin sa Scarborough, makapal talagang isda, hindi katulad po talaga dito sa atin sa tabi lang. Doon po talaga sa Scarborough, sa loob ng kalahating araw, talagang kaya na namin kumuha ng mga libu-libong isda, piraso. Sa loob ng kalahating araw lang. Pero kung dito, mahirapan pa kami sa 100 piraso dito sa tabi. Kaya malaking epekto talaga sa amin. Kung dito ang pagbabasyan at saka doon, malaking kawalan talaga sa amin. Maliban sa malaking kabawasan sa kita, malaki rin ang iniwang trauma sa mangingisda sa napabalitang panghaharas sa kanila ng Chinese Coast Guards. July 4, 2016, naglabas na ng desisyon ang UN Arbitral Tribunal na pumapabor sa exclusive sovereign rights ng Pilipinas. Ibinasura rin ng tribunal ang 9-line historical claim ng China. Dahil sa kawalan ng legal basis at ang kawalan ng kanilang kooperasyon habang dinidinig ang kaso. Subalit ang desisyon na inaakalang tutuldok sa iringan ng dalawang bansa ay hindi kinilala at tinanggap ng China. My message to EPIC will be clear. The Philippines is open for business. We will do everything to make sure that business, particularly MSMEs, will thrive and flourish, small and medium. Ang mensaheng ito ang ipinarating ni Pangulong Duterte sa kanyang paglahok sa Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit na ginanap sa Peru nito lamang Nobyembre. Ayon sa Pangulo, ang ekonomiya ng bansa ay nasa runway pa lang hanggang sa ngayon. Kaya naman mahalagang maitaguyod ang relasyong pang-ekonomiya sa mga bansang miyembro ng APEC dahil marami sa kanila ay pangunahing suki ng ating kalakalan. Sa katunayan, noong 2015, umabot sa halos 107 bilyong dolyar ang kabuuang halaga ng pakikipagkalakalan natin sa mga bansang kabilang sa APEC. Nagkaroon din ng pagkakataon si Pangulong Duterte na makipagpulong kay Russian President Vladimir Putin. Sa kanilang pagpupulong, napag-usapan ang pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Russia, lalo na sa kalakalan. Noong 2015, umabot sa 421 milyong dolyar ang halaga ng pakikipagkalakalan natin sa Russia. Pero dahil sa gumagandang relasyon ng Pilipinas at Russia, nagiging mas bukas na rin sila sa pakikipagtransaksyon sa mga Pilipino. Ayon kay Russian Ambassador to the Philippines, Igor Kobayev, maging ang ilang kumpanyang Ruso ay nagpahayag na ng pagnanais na makipagnegosyo sa mga Pilipino. At sa larangan ng turismo, mas nahihikayat na rin daw sa ngayon ang mga Ruso na bumisita sa Pilipinas. And Russia is ready to become a new reliable friend and partner of the Philippines. We are not talking about alliance. We are talking about friendship and partnership. Muli ring nagkaroon ng pagkakataon si Pangulong Duterte na makipagdialogo kay Chinese President Xi Jinping upang pag-usapan ang mga Memoranda of Understanding na nilagdaan ng dalawang bansa nang bumisita ang Pangulo sa China noong Oktubre. My talks have resulted in public financing agreements
and a private business deals valued at 24 billion US dollars in soft loans we have agreed from other banks. These agreements covering various fields of economic activities are expected to generate 2 million jobs for the Filipinos in the next 5 years. Your government will continue to work very hard to ensure that these agreements bear concrete results that will better the lives of our people. Ang mga soft loans kasi, ito yung mga loans na either and or mahaba yung terms para mabayaran mo sila o kaya mababa yung interest rate. Kaya siya nagiging soft loan eh. Ito magiging available din to sa ating mga negosyante. Pagka pumasok siya doon sa preferred area na pag-iseset natin ng dalawang gobyerno, pwedeng makinabang yung ating mga negosyante sa pag-invest niya dun sa mga project, magagamit niya itong mga soft loans na tinatawag. Kabilang sa mga nilagdaan ay ang Memorandum of Understanding sa pagitan ng Department of Trade and Industry o DTI at ng Ministry of Commerce ng China para sa bilateral trade, investment, and economic cooperation. Isa sa mga napakagandang agreement dyan ay yung tinatawag nating JCETC o yung Joint Committee on Economic and Trade Cooperation. Ang napagkasunduan natin, simple lang. Ang daming mga agreement, tuloy-tuloy yung mga yan. Ang daming mga business arrangements, tuloy-tuloy yung mga yan. Pero tayo, biglang gobyerno ng Pilipinas, gobyerno ng China, sabi natin, let's focus on 5 tangible projects na talagang makikita ng mga tao na may nakuha silang pakinabang sa biyahe ni Presidente. Unang-una, sabi natin, isang airport. Pangalawa, isang seaport. Pangatlo, sabi natin, maglagay din tayo ng isang railway system. Pang-apat, sabi natin, expressway. Tapos pang-lima, isang malaking industrial zone. So, very infrastructure related. Pero yun yung makita natin na talagang may tangible impact sa mga Pilipino. Kabilang din sa napagkasunduan ay ang pagtutulungan ng mga lokal na kumpanya ng Pilipinas at China. Katunayan, pinagkalooban din ng China ang Pilipinas ng 24 na bilyong dolyar na halaga ng loans. 15 bilyong dolyar para sa mga company-to-company deals sa pagitan ng mga kumpanyang Pilipino at Chino. At 9 bilyong dolyar naman mula sa mga credit facilities na maaaring gamitin sa pagpapagawa ng mga bagong infrastruktura tulad ng hydropower plant at railways. Ayon na rin sa mga datos, ang bansang China ang ikalawa sa pinakamalaking trading partner ng Pilipinas. Halos 18 bilyong dolyar ang halaga ng pakikipagkalakalan natin sa China noong nakaraang taon. Pero mas mataas pa rin ang halaga ng ating ini-import mula sa kanila kumpara sa halaga ng ating ini-export, kung saan lugi tayo ng mahigit 5 bilyong dolyar. Dalawang function kasi yun eh. Ibig sabihin, siguro mas marami yung mga produkto niya na kailangan natin kaysa dun sa mas naibebenta natin sa kanya. Halimbawa na lang, dito sa atin, nandito yung mga electronics industries natin. Baka mamaya ang ini-import natin ay mga critical na mga inputs para sa ating mga electronics industry. So, ganun nga yung isang kaso dito sa China. Ang mga ini-import natin sa kanya, dahil si China kasi malawak din yung kanyang industrial base, may mga kinukuha tayong mga bagay sa kanya na kailangan naman natin sa ating mga ine-export. And conversely, marami din tayong ine-export sa China na ginagamit niya dun sa kanyang manufacturing, sa kanyang assembly para inilalabas na namin niya ng China. Electronic products ang paunahing produktong ini-export ng Pilipinas. At ang Semiconductor and Electronic Industries in the Philippines Foundation Incorporated o SEIPI, ang pinakamalaking organisasyon ng mga kumpanyang gumagawa ng mga electronic parts sa bansa. Ang ating sitwasyon ngayon, marami tayong inaangkat na mga materyales. So para na mapabuti natin ang sitwasyon at hindi tayo masyadong gumasto ng mga dolyare sa pag-aangkat, dapat mapalakas natin ang ating local supply chain. And isa yan sa mga pangunahin na initiatives ng SEIPI for 2017 ay mag-cooperate tayo, mag-coordinate tayo with DTI para palakasin ang ating mga small and medium enterprises para magkaroon sila ng
pagkakataon at kakayahan na mag-supply sa ating mga electronics companies. An investment corporation and the agreement. Pero sa mga bagong kasunduan sa China, nilalayon na kung hindi man mabalanse ay ang increase natin over the same period last year. November alone, nasa 98% ang growth natin. And a lot of this interest, a lot of these investments are coming from the countries na binisita ni Presidente. You know, whenever you go out, you spend money of the people. And so you must have a good reason to spend the money of the people. Isa lang ang habol talaga natin sa lahat ng mga investments na to. Sa lahat ng mga lakad ng Pangulo, isa lang ang habol natin, trabaho. Ang gusto natin, dito natin magawa yung mga produkto na ginagamit natin saka ini-export natin. That at the end of the day, it's not really about the investments that came in. It is about the jobs which were created in the Philippines. Yun ang habol natin. Sa pamamagitan ng pagpapalakas ng kalakalan ng Pilipinas at ating mga trading partners, maaaring unti-unting maramdaman ang pag-angat ng ekonomiya na hinahangad ng Pangulo. Pag-unlad na dama sa buong bayan. Pag-unlad na lahat tayo makikinabang. Pag-unlad na magiging dahilan upang hindi na kailanganin pang mangibang bansa ng ating mga kababayan. Kasi minsan dito, suntok sa buwan yung trabaho para matulungan ko rin yung mga pamilya ko. Malang araw na hindi mo na kailangan bumalik pa dito. At least kung magbalik-balik ka dito, bakasyon ka na lang. Hindi na Siyempre, mahirap din. Siyempre, malayo ka, hindi mo magagabayan yung mga bata. Kaya yung minsan, siyempre, nakapag-isip ka rin na, na mag-stay na lang din dito sa Pilipinas. Maghihintay-hintay lang kayo ng... Bigyan mo lang ako kunting panahon. Paayusin ko lang ang ekonomiya. At ang may opportunity for you to work here. Kahirapan. Hanggang ngayon, ito pa rin ang sanhi kung bakit milyong mga Pilipino ang naglalakas loob na maghanap buhay sa ibang bansa. Hirap sa paghahanap ng trabaho, mababang sweldo na hindi sumasapat sa pang-araw-araw na gastusin. Ilan lamang ito sa mga karaniwang dahilan kung bakit nagdedesisyon ang mga Pilipino na mga ibang bayan. Mga Pilipinong pinipiling lumayo, kapalit ang tsansa ng isang maginhawang buhay para sa kanilang pamilya. Isa rito ay ang pintor na si Nestor Francisco. 16 na taon nang nagtatrabaho sa Bahrain si Nestor at isang beses sa 2 taon lamang nakakauwi para makapiling ang pamilya. Hindi man itinatanggi ni Nestor na mas mahirap mawalay sa kanyang asawa at lumaki ang 2 anak na hindi niya nasusubaybayan. Malaki naman daw ang naitutulong ng pagiging isang OFW upang makatapos sa pag-aaral ang kanyang mga anak at magkaroon ng sariling bahay. Itinanim ko sa utak ko, tsaka sinabi ko kay AJ na ayusin ko yung mga padala niya para makapag-provide ako ng sarili naming bahay. Kasi napakahirap makisama. Naakala kasi ng mga kapatid ng papa niya sa amin na porke may abroad ka, mayaman ka. Yun ang pananaw nila na hindi nila iniisip na pinaghihirapan din yun. Iniling ko na sana, sabi ko maayos yung magiging trabaho mo doon para makapatapos tayo. Ayun, binigay nga ni Lord. Patapos din ako kay Kuya. Para kay AJ, ang panganay na anak ni Nestor, hindi matutumbasan ng anumang uri ng tsokolate ang presensya ng kanyang ama na minsan lamang niya makasama. Siyempre, hindi nawala yung pag-care namin sa isa't isa kahit na malayo, ganyan. Tapos kapag kami mga nakuha ng award sa school, hindi siya nakakalimot na bumati kahit na sa chat lang, ganyan.
Pagka umaalis ulit, ando na naman yung pain. Kasi lalo na to, mapapas boy. Pag nakita na yung eroplanong palipad na, sasabihin ko lang sa kanya na, mamaya lalaglagan tayo ni Papa ng tusino. Kasi ulam mo kakain ka ha. Di niya alam, yung biyanan ko, pumupunta na ng tindahan para bumili ng tusino, sasabihin sa kanya na may linaglag na yung papa niya ng tusino para kumain lang siya. Ang mga kwentong ito ng katatagan at kabayanihan ng ating overseas Filipino workers ang isa sa mga pangunahing dahilan ng pagbisita ng Pangulo sa iba't ibang bansa. Nais niyang maramdaman ng mga manggagawang Pilipino ang kanyang malasakit at suporta saan mang dako ng mundo sila naroroon. Hindi niya nalilimutan na personal na lapitan at kumustahin ang tinuturing na mga bagong bayani. Sa kaniyang pagdalo sa ASEAN Summit sa Vientiane, Laos nitong Setyembre, kanyang ibinahagi ang layunin ng kanyang administrasyon na labanan ang krimen at korupsyon sa Pilipinas. As I have promised you, there will be a clean government and it will be clean. And whether in or out of the country, I assure you, pag-uwi ninyo, iba na ang sistema doon. And I would like to assure you that as a returning Filipino citizen, you will be accorded with the respect and dignity of a Filipino worker. Siniguro din ng Pangulo ang pagbabagong makakamit ng bansa sa oras na bumalik ang mga ito sa Pilipinas. Ang mensaheng ito ay kanya namang ipinarating sa kanyang pagbisita sa Filipino community sa Hanoi, Vietnam. I'm telling everybody, every meeting sa cabinet, sinasabi ko talaga, nandyan sila. Do not, this will be a clean government. And let us give the Filipino a respite of the agony and suffering. Kaya kayo, you guys, when you go home, there will be changes. I will not there will be no more harassments in the immigration and customs. I will not allow that. I will not allow that. Hinarap din ng Pangulong Duterte ang Filipino community sa kanyang pagbisita sa China. Dito hiningi ng Pangulo ang kooperasyon ng bawat isa para makamit ang pag-unlad ng bansa. Our foreign relations to the inclusive growth and sustainable development of our country so that working abroad becomes an option.